Isang magandang umaga po sa atin lahat mga kapatid. May gagawin tayong Boy na Manong TV. Ang brand nito ay JMS na LED TV mga bro. Ang problema daw nito, sabi ng may-ari, ay walang picture. So mas maganda plug in natin para makita nga natin kung talagang walang picture ito. Ayan, may standby power na siya. Power on tayo. Kasing remote, pindutan yon, nag-on na siya mga bro. Tutok tayo sa ating pinaka-screen. Parang may kunti tayong naaninag. Kailan bigla na rin na wala kaagad. So ulitin natin, titingnan natin, tutukan lang natin na maayos. Power on natin ulit. Tutok natin sa pinaka-screen nya. Yun, may maaninag na mga bro. Kailan nawawala din kaagad. So maaari ang problema nito ay backlight. Kasi kung screen, kung buhay naman ng backlight, dapat liliwanag to pag kinatok natin. So ang kadalasan problema na naman yan ay sa backlight. Kung hindi backlight mismo, maaari sa supply ng backlight. Kaya bubuksan na lang natin mga bro para malaman natin kung ano talagang problema nito. JMS ito na 32 inches mga bro. So buksan lang natin. So bago natin buksan ng tuluyan mga bro, papakita ko lang yung likod ng ating gagawin na JMS. Kaya lang tinanggal pala yung pinaka pangalan nito dito sa likod Pero mapalad pa rin tayo mga bro dahil tayo makauna dito sa unit na ito dahil silyado pa. Ito yung silyo niya hindi pa ito napunit, ibig sabihin hindi pa siya nabuksan mga bro. Yung factory seal kung tawagin. Kala ko kasi may model number nakasulat dito, wala. Nakasulat lang dito, ay wala. Yung hindi talaga model number, ano pala yan nila. So bubuksan na lang natin, alamin natin kung ano. Papakita ko sana model number, wala palang model number nakasulat dito. Kaya silyo na lang papakita ko sa inyo mga bro na katunayan na hindi pa ito nabuksan. So mapalad tayo nga dahil tayong pinakaunang magbukas nito. So update na lang uli mga mamaya mga bro. Bubuksan ko muna dahil medyo maraming tornilyo ito para magkaalaman na o magagawa pa natin ito ngayon. Kasi kukunin ng tanghali ito mga bro. So wala raw silang pinapanuran. Bubuksan lang natin. At ito, nabuksan na nga natin mga bro itong ating ginagawa na JMS na 32 inches na LED TV. So visual check tayo sa ating pinaka motherboard baka may lumubo ng mga kapasitor. So sa nakita natin, nabulol naman tayo ron Sa nakita natin, okay naman yung mga kapasitor mga bro dito sa kanyang backlight section. Pero testerin pa rin natin. Unang move natin yan, share ko lang to sa mga baguhan, nag-aaral pa lang pagka-electronic technician Siyempre unahin natin, trace muna natin kung mayroon ba tayong supply sa ating backlight. Kasi minsan dati, baguhan lang din tayo, backlash tayo kagad ng backlash. Yung pala, buhay naman pala yung backlight. Ang problema pala yung supply ng backlight. Kaya para hindi doble ang trabaho, tips ko lang to sa mga baguhang nag-aaral pa lang. Kasi mga master natin dyan, sigurado akong kabisado na nitong mga ganitong galawan. Sa mga baguhan lang, siyempre trace muna natin yung supply ng ating backlight. Kunin lang natin yung mahiwagang tester natin. Alamin natin kung normal ba yung supply ng ating backlight. Para pag normal naman at wala pa ring ilaw, check naman natin mismo rin yung kanyang backlight mismo kung iilaw. Pag wala pa rin ilaw, kasunod yan, babaklasin na natin yung pinaka-screen para makita natin yung ating pinaka-backlight. Matester natin talaga. Kasi pag ganyan mga trouble, kadalasan sa backlight section lang talaga yan. Or supply ng backlight. Ganun lang naman yan kadalasan So plug in muna natin, alamin natin yung supply. So plug in natin. Ayan na.
Tapos power on tayo. Ayan, nag-on na yan kasi nag-blow na yung indicator natin. Ngayon, trace natin yung supply ng backlight. Titingnan natin kung normal yung supply ng backlight para malaman natin. Ito yung backlight nya. Teka, naglupo yata yung tester natin. Wala tayo nasukat na voltahe. Hoy! Oo nga eh. So mukhang nagluko yata tester natin mga bro. At palitan ko lang muna yung tester natin. Hanapin ko lang muna yung isa. So tuloy natin mga bro. Medyo nagluko yung isang tester natin. Kaya ito muna gamitin natin yung tester ko na Alexan. So plug in natin ulit. Check lang natin yung supply ng ating backlight. So itutok ko na ito mismo mga bro sa kanyang positive. Sa kanyang backlight mismo. Ayan na, nakatutok yan mga bro. Sabay i-on natin. Nakatutok yung ating medyo mahirap nga lang walang maghawak. So yan, nakatutok na yan mga bro sa mayroon tayong 26.6. Bali yan ang standby ng niya mga bro sa kanyang backlight, yun ang supply sa inverter. So power on natin, dapat tataas yan. Power on ko ha. Hindi pa pala nag-on, diga ha. Medyo matigas yung pindutan. Matigas pala yung pindutan nito. Ayan, nag-on na mga bro. Tingnan natin kung tataas yung voltahe. Yun, nag-65. Sabay bagsak. So nag-blurred na naman. So ibig sabihin sira nga talaga yung backlight natin. Kasi unang bukas niya nag-on, umabot ng 65 volts. Tapos mabagsak dahil open yung ating backlight. Maaaring sira talaga yung backlight natin. So baklasin na lang natin mga bro. Titingnan natin kung ilan ang pundi nito. Kailan ba palitan lahat ng backlight. So update na lang ulit mamaya mga bro. At dahil may supply naman, kailan bumabagsak dahil sira nga siguro yung backlight natin. So baklasin ko lang mga bro. So tuloy natin tong ating ginagawa na GMS na 32 inches. Ito nabuksan na natin yung pinaka backlight nya. Sa ganitong model, 3 strip pa lang ginagamit nya. Bawat strip ay 6 na bulb. Yung iba kasi 2 strip lang. Tapos tag-6 din ang bulb. Ito ay 3 strip. So gamitan natin ng backlight tester mga bro. Tester natin kung alin ang pundi dito na strip or lahat ba or ilan. Titingnan natin yung performance ng ganyang backlight. So yan, gamitan natin ng mahiwagang backlight tester natin na DIY lang natin. Positive, negative. So yan, diretsuhin natin. Umilaw naman yung 6 na bulb. Tsaka maganda pa yung liwanag niya, puting-puti pa. So dito naman tayo sa pangalawa. Pangalawang strip. Yun ang walang ilaw. Ito ang pundi na strip sa gitna. Pangatlo sa taas. Ayun, pangatlo umilaw din. Diretso 6. Okay naman din. So ang naging problema ay yung sa gitna niya. Ulitin ko lang ha. So yan ang problema, yung sa gitna niya strip. Pero maganda pa yung liwanag yung dalawa. Maaari isang strip lang ang papalitan natin mga bro. So maganda pa naman, puting-puti pa. Ibig sabihin maganda pa yung kanyang backlight. Pag medyo blowish na, share ko lang to sa mga baguhan lang ha. Kasi mga master natin yan, alam na this. Yun ang sabi nila eh. So ang papalitan natin yung sa gitna lang mga bro. Kasi okay pa naman yung dalawa. Mahaba pa ang buhay niyan. Pero kung medyo may blow na konti o kaya may kumukurap-kurap, share ko lang ha. Pag yung parang nagdi-blink lang na backlight, yung ilaw ng backlight at parang nagdi-blink,
Ang ibig sabihin yan ay madali na mapundi yan, ilang araw na lang. Kaya pag makikita natin yung parang nagdi-blink na yung ilaw, basta best palitan na para iwas pack jump mga bro. So sa ganito, medyo okay pa naman yung dalawa. So sa gitna lang papalitan natin mga bro para makuha na ito na may-ari mamaya. Pero obserbahan din natin kung din natin kung may magdi-blink pa ba na ano. Pag napalitan natin, obserbahan natin para masigurado lang. So update lang uli mamaya mga bro, at papalitan ko lang yung sa gitna na strip para malaman natin. So ito na mga bro, napalitan na natin ng backlight. So testing natin mga bro kung iilaw na ba itong kanyang backlight. Yan, naka-plug in na siya. Power on tayo ulit. Medyo matigas din yan. Nag-uuna siya. Tingnan natin yun. Lumiwanag na mga bro. Gwapong gwapo na siya. So ibabad lang natin. Oy oh! Titingnan ko lang kung may magdi-blink dyan na ano. Ilaw. Okay pa naman yung ano niya. Maganda pa naman. Maganda naman yung liwanag niya. Obserbahan lang natin kung pag tumagal kung may magbi-blink ba kanyang ilaw. Ito mo yan? Maganda pa yung kanyang mga ilaw, maliwanag pa siya. Matining pa mga bro. Ito pa, one more pa. Ha? Obserbahan lang natin yung init. So normal lang naman, malamig lang. Ayun. Ayun. Meron nga. Yan. Ano pa? Ano pa? So okay na yun mga bro. Kakabit natin yung pinaka-screen para malaman natin kung maganda rin yung picture niya, kung wala ba mga guhit-guhit. At least natin nakita na natin na maganda na yung backlight niya. Magkalinaw na yung liwanag niya. Maganda na siya. So ikabit ko lang yung pinaka-screen mga bro para malaman natin. So ito na mga bro, naikabit na natin yung pinaka-screen ng ating ginagawa na GMS na backlight ang sira. So plug in natin, silipin natin kung mayroon na ba siyang picture. So yan, naka-plug in na siya. Power on tayo ulit. Yan. Power on na natin. Kasi medyo mati yan, nag-on na siya. Tingnan natin yung backlight. Yung nakikita natin mga bro, maliwanag na yung backlight niya. Makikita natin sa mga butas-butas. So silipin natin yung pinaka-screen mga bro. Ayun. Light blue na siya mga bro, lumabas na yung no signal. So maganda na yung GMS na ginawa natin. So iayos lang natin, kapitan natin ng DVD player. Titingnan natin kung may buses or ano para ma-final testing na natin mga bro. At least nakita na natin, gwapong gwapo na siya. Ayun oh, no signal. So iayos lang natin mga bro para makabitan natin ang signal. Kaya DVD player man lang para makita natin kabuuan ng picture niya kung wala bang ibang sira na lalabas. So iayos lang natin mga bro. Nakabit natin pati speaker. Nandun pa yung takip niya mga bro. Tatakip lang natin. Ito naman yung lumang backlight na kinabit na pinalitan natin. So ikabit ko lang yung takip mga bro. So final testing na natin itong ating ginagawa na GMS na 32 inches na pinalitan natin ng backlight mga bro. So plug in tayo. Ayan, naka-power power on tayo. Medyo matigas lang talaga din yung pindutan natin kasi walang remote. Yun, lumabas na si GMS. Kinabitan lang natin ng DVD player yan mga bro. Ayan, malinaw na mga bro.
Medyo ibabad lang natin ng konti mga bro, para sigurado lang. So okay na to mga bro. Maganda na tong ginagawa natin ng GMS na 32 inches na LED TV. Maraming salamat sa inyong panonood palagi mga bro at pagsubaybay sa ating mga ina-upload na video. Magandang umaga po sa ating lahat.